Treasure Hunting Weekend mga katiats, ito'y isang re-upload video ko noong 2019 at ating ibinalik kasi ito'y nagkaroon ng copyright claim sa YouTube. Kaya ito, atin panoorin. Retired na siya ngayon, pero sumama sa akin, gusto lang magpahangin dito sa bundok. Andun si The Great Saldi. Veteran treasure hunting yan, maraming nakuha yan. Ito ay isang magandang find namin noon, 2019, kasagsagan ng COVID at focus kami dito sa treasure hunting. Kaya in-upload ko ito muli para meron kayong makuhang kunting aral dito, at hindi lang yan, ito kasi ay isa sa mga nahack na video na kung saan ang revenue ay napunta sa ibang tao. Kaya payo ng YouTube ay re-upload ko para magkaroon ako ng revenue. Kaya ito mga katiyats, atin balikan, sariwain natin ang magagandang araw natin noon sa treasure hunting. Mga alahas lang na nasa loob ng bato, sa butas, nilalagay sa butas. Itong dito guys, meron din ito butas. Tingnan ko na ito noon, kaya lang natakot ako. Meron kasi siyang sign dito, dalawang hole pababa, pangatlo malaki, at sa tabi nito ay may butas eh. Nagkalayahas to. Ito butas. Oo. Butas. Butas, baka may ahas ka. May sign siya, dalawa. Oh, isa, dalawa, tatlo. Apat, butas. Baka may laman yan, sir. Dito, mayroon. Meron yan. Malalim, sir. Baka meron malalim. Baka may ahas dyan. Baka nakaganon na yung ahas sa ilalim. Hindi ko rin, Lord. Tagbutang, no? Susunod rakan, balikan natin yan, baka may ahas. Sunod na lang, walang gustong dumukot dito, may ahas daw. Kaya next time na lang. Next time na lang yan. Napakalaking bato na ito. Meron siyang butas. Meron din sa itaas. Lapitan nga natin. Ito yung malaking butas niya. Ito ay man-made. Man-made na butas ito. At sa itaas niya mayroon pa rin isang butas. At sa baba dito ay mayroong tatlong series of holes. Isa, dalawa. At paliit na siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Meron lang ako idagdag dito mga katiats. Ito'y sigurado naman natin na ito'y talagay man-made big hole. Karamihan nito ay nagsasabi na merong entrance to tunnel nearby. Pwedeng sa harap niya, pwedeng sa baba, pwedeng sa gilid nitong malaking bato. Kaya ibig sabihin merong 5 yards or meters na hanapin natin galing dito sa bato na ito. Galing mismo dito sentro sa malaking butas na yan. Kasi yan ang kanyang pinaka parang fulcrum. Ito yung gitna, and then pwedeng may load sa bawat dulo. Or kung atin yan i-cross sa direksyon ng compass, pwedeng 4 na dulo ang ating i-search sa 5 meters distance. Sa ganitong malaking butas, karamihan yan ay 5 meters. Hindi kagad yun ang treasure. Yung 5 meters, paghukay, entrance pa lamang yun. At pag nahukay na yung 10 meters na lalim, kapag mga big deposit, yan ang mga entrance na lalim ng vertical entrance, and then biglang mag-slant. Parang ganito. Nahukay nyo itong entrance, karamihan nito 14 meters. Pinakamababaw 10, at biglang yan. Pagdating sa bedrock ay gagawa na sila ng hagdan na gawa sa bato
pa-slant. At dito sa dulo ng hagdan, sa unahan konti, mayroong mga bato na nakatakip, silyado. At pag parang sliding door lang yun na mga bato, pag tinanggal mo yung takip, yun na yun, ang treasure bolt na gawa rin sa bato. Gawa sa bedrock, kasi ang bedrock naman ay talagang makakapal yan. Ang bedrock ay nasa 4 to 7 meters ang mga kapal ng mga bato na yan na matitigas. Kaya kapag nandiyan na kayo sa bedrock, malapit na kayo sa treasures. Kapag merong daanan ang bedrock. Pero kapag virgin ang bedrock, hindi nagalaw, ibig sabihin hindi yan yung entrance. Mali. Kaya balik sa ibabaw at hanapin muli ang entrance using your insights, decoding, wisdom at mga kagamitan na locators. Okay, sa baba nito ay merong 3 dot yan. Pababa, nag-umpisa ng malaki, and din paliit siya. Yung pang-4, ewan ko kung kasama pa yun. Basta yung 3, visible dot. Dahil paano siya, pag ganyan, paliit. So, ibig sabihin, arrow siya. Ganyan. Arrowhead ito. Kapag idugtong natin yan, diba? Arrow yan, ibig sabihin, sa baba mismo nito, ang entrance, pero pwedeng 1 to 5 meters sa harap niya. Well, balikan ko ito baka next month. Balikan namin ito. 2 taon na ito lumipas nang madiscover namin yan. Naubusan ng budget. Pero balikan natin yan. Straight. I mean to say, straight pababa. Dito. Sa baba ng bato na to. Malamang meron. At ito ang kanyang pinaka-guide. Meaning there is a tunnel below this big rock. At ito yung kanyang direksyon pababa. Itong 4 na series of holes. Okay. Ano pa bang meron dito? Yung nahanap ko ay yung mga bato na may butas na malalim. Yun kasi ay mga chamber yan ng mga maliliit lang na halaga ng ginto na tinago ng mga sundalong Hapon. Hindi yung general treasure, hindi rin yung imperial. Yun ay mga treasure lang ng mga sundalong Hapon. Personal na tinago nila. Ito bilog na bato. Pwedeng i-detect yan. Dito guys ay napakagandang creek. Preskong presko ang tubig. Sa ingay pa lang ng tubig ay parang gagaling na yung karamdaman mo. Yan guys, malinaw ang tubig dito sa creek. Tutuloy pa ba tayo dito? Yung mga butas ng nilalagyan ng mga sundalong Hapon ay maliliit lang na butas yan. Kakasya lang ang kamao natin. Kasi ang karamihan ng nilalagay sa mga bato na yan na hollow rock ay hindi talaga mga gold bars. Yan ay mga alahas lamang. Karamihan yan ay mga diamonds, precious stones. Kaya hindi ito na-detect ng metal detector kasi mga diamonds walang metal. Creek. Ito guys, nabibiyak na bato. End of the creek. Wala na dito. Wala nang tubig.
Ito guys, kakaibang itsura din to na bato. Para siyang bibig. Bibig siya ni Kirupi. Okay, walang dila. Pero dito, parang nag-bar down na ito na lupa. Parang loose siya. Ayan guys, ito ba kaya ay natural o baka ito ay parang nilalagay lang to dito, parang bakil lang ito guys. So malambot lang siya, parang ayan, parang hindi siya compact. Maimbestigahan nga ito pagbalik pag may dala ako na metal detector. Hindi ko kasi dala ngayon kasi yung hanap ko ay mga hollow rock lamang, kaya ako ibabalik na lang muna. Pabs, uwi na tayo Pabs. Sana yung kasama ko. Balik na ako doon sa aking mga kasama. Dito Pabs, gusto ko talaga yung agos ng tubig, yung kanyang sounds. Ayan o, mayroon pang huni ng mga ibon, kaya very addicting ang treasure hunting. Meron palang pagkain ng mga ibon dito, parang lansones. Ito wild fruit, kinakain to ng mga ibon. Kaya parang mag-resign na ako sa trabaho ko guys, kasi I'm so addicted with treasure hunting and so in love with treasure hunting. Kahit walang nakukuha ay may in love ka dahil sa nature. Yung pumupunta ka sa nature tulad nito, creek, walang katao-tao, walang yung nandito sa bundok, kasama mo yung mga katiats mo. Kaya very addicting. Hindi siya sports pero pinapawisan ka. Ito, binabaybay ko lang itong creek. Sa unahan ito, yun na ang aming kubo. Ilang saglit lang ha. Pakinggan muna natin yung sounds of water. Ayan. Ito butas to ah. Ano kayang meron dito? Pabs, halika Pabs. Meron butas dito oh. Ano kayang meron dito? Ayan, butas oh. Patay. Meron. Science. Ito. Naku. Arrow ito ah. Ito ay man-made arrow. Ito ay nag-point pupunta dito. Mayroong treasure sa creek. Ito B. Ito ay arrow na papunta doon. Ano kayang meron dito? Pabs, merong arrow dito Pabs. Ang tinuturo nito ay itong mismo, itong hole na to. May arrow 1 meter papunta dito, 5 meters papunta dito. Walang bato dito, kaya kailangan maimbestagahan ito.
Magandang find ito guys. Akalain mo, mayroong sign dito sa bato. Kanina dinaanan ko to, hindi ko to napansin Araw. Ito yung nag-point dito. Butas to. Tawagin ko muna yung kasama ko. Ipakuhan ko yung butas. Baka yun ang mga treasure in the rock. Nasa creek Very interesting. Hindi ko akalain sa pagbaybay ko lang sa creek na to ay meron akong makitang sign sa creek at meron pang butas. Walang madaanan. Kaya akyat na lang ako dito. Babs! Halika Babs, mayroong sign dito Babs. Saka meron kang ganun dito na butas. Ito na sign. Kakaibang kanji ito. Palagay ko ito yung giveaway. Yung kanina, yung malaking hole, palagay ko entrance to tunnel, big deposit yun. Kaya ito, naguluhan ako nito noon kasi ang daming mga panggulo na ano dyan, no? Halimbawa ito, panggulo yan, ito, panggulo. Maraming panggulo, ito. Pero kailangan talaga dito ng matang mapanuri. Okay, ngayon, ito yung pangalawang tingin ko nito. Tumambad sa akin ito na lang ang nakita ko. Yan. Yan ay kanji. Kanji sign yan for entrance. Alam yan ng mga treasure hunter yung ganyan. Ganyan na sign yan. Entrance yan. Entrance to tunnel. Ngayon, meron siyang binigay na arrow. Ito. Direction yan. Karamihan ito, kapag ganitong arrow, 7 meters. Kapag maiksi kunti, 4 meters. Pero kapag ganyang kahaba, that is 7 meters. Ngayon, makikita naman natin yan sa sukat niya by inch. Ay nasa 6 to 7 meters yan. Kaya puntahan natin ang tinuturo niya at i-detect natin doon kung meron tayong mga scanners or locator. Ngayon kung wala, dahil sa pwedeng baliktad na arrow yan, ay pwedeng dito yan sa kabila papunta rito. Itong butas naman na ito, napakalalim nito. Meron ngang hole dito. Ito hindi ito gawa ng, kasi ito ay dinadaanan ng tubig. Alangan naman na merong ito. Tingnan mo yung sign na yan. Uy! Sino ba naman na tao ang mag-aksayan? Matigas na bato siya. Oo, tsaka dinadaanan to ng tubig. Hindi to, kung may naglagay ng mga marka-marka lang dito sa itaas. Matigas na bato. Ito ba na butas? Ang halongkayin mo nga yan? Oo. Sure. Hinahanap natin yung mga treasure inside the rock. Baka meron dyan. Isa-isahin mo. Baka meron ginto. Wala man sir. Isa-isahin. Tingin na bato. Oo. Isa-isahin mo lang. Uy! Uy! May pat. Okay. So, wala na talaga. Okay. Tayo na. Swerte na to. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang noong naalala ko guys, noong maliit pa ako ay ito ang tinuturo ng father ko sa akin na pag may butas ang bato, tingnan mo yung butas, halongkayin mo kasi meron yan minsan tinatago ng mga Hapon diyan, lalo na pag yung bato ay may marka tulad ng kanina, meron siyang kanji at arrow sa gilid niya. So maraming salamat, kami ay uuwi na. Woo!